Hi Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Ano may sabihin, Radyo? Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Lindsay, please, call me Nina. Hindi ko na po alam kung ano po bang dapat kong isipin sa asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko patitiisin ang lahat ng alam ko. Kaya naman, isa lang ang sure ako. Kailangan kong sabihin ito sa inyo. Kailangan kong ikwento. Kasi kung hindi, baka mabaliw na ako, DJ Lindsay. Stay-at-home wife po ako. Yung bahay na inuupahan namin, napakalapit lamang po sa work ng asawa ko. 15 minutes lang, nandun ka na. Yan yung dahilan kung bakit nakakapagluto pa ako ng tanghalian para sa asawa ko. Tapos dinadala ko doon sa opisina niya bago mag-lunch time. Na-meet ko na rin yung ibang office mates ni asawa, pero hi, hello lang. Walang kwentuhan, walang tsikahan. Napansin ko na kahit kailan hindi ako pinakilala ng asawa ko bilang asawa niya. Walang wife na binabanggit, walang may bahay, partner, o ano paman. Pangalan ko lang lagi ang binabanggit ni Mister. Hindi ko rin po nakaka-bonding yung office mates niya kasi malapit lang sila. Tapos, nasa bahay lamang ako palagi. Alam ko naman na ako yung may problema. Hindi ako palalabas. At hindi rin ako yung tipong mag-aayos ng sarili tapos pupunta sa kung saang restaurant para makipagkwentuhan lang. Homebody, sabi nga nila. Ang pinaka-pastime ko, DJ Lindsay, ay nagwa-walking ako madalas kapag hapon, malapit doon sa area ng work ni Hobby.
Tapos bandang 5:00 po ng hapon, tatambay na ako doon para kapag nag-OT ang asawa ko, sabay na kaming uuwi. After walking, minsan pumunta ako sa isang convenience store sa malapit. Bumili ako ng tubig kasi nga ayoko nang umuwi pa sa bahay. Tapos, may isang babae na nag-hi sa akin. Babae na hindi ko naman kilala. Tapos, binanggit niya yung pangalan ko. Mina, right? Ikaw yung kapatid ni... Tapos binanggit niya yung pangalan ng asawa ko. Nanlaki yung mata ko. Kasi hindi naman ako kapatid. Asawa ako. Sabi ko sa kanya, baka nagkakamali ka. Misis niya ako. Ang sabi niya pa sa akin, totoo ba? May girlfriend siya sa office. DJ Lindsay, nung narinig ko yun, nanlamig ako. Hindi ko alam kung paano ako haharap doon sa babae. Parang hindi ako mapakali. Tapos yung girl, para bang natakot siya. Parang hindi siya bigla sure sa sinabi niya. Nagbabay na siya sa akin. Wala nang iba pang kwento. Wala nang ibang salita. Pagkaalis ng babae, tinawagan ko agad yung asawa ko. Sabi ko, mamaya pag uwi mo, mag-uusap tayo. Pagkabukas niya ng pinto, pagdating ng bahay, tinitigan ko lang siya. Sabi ko sa kanya, baka may kailangan kang ipagtapat sa akin. To cut the story short, ang sabi sa akin ng mister ko, nagkamali lang daw ng pagkakarinig yung office mate niya. Baka ang narinig ay sister. At wala daw siyang girlfriend. Pero ang pinagtataka ko lang, DJ Lindsay, ito biglaan lang. Gusto niyang lumipat kami ng bahay. Ang sabi niya, mukhang mas maganda raw kung magkokondo na lamang kami para daw mas maganda yung gagalawan namin. At mas maganda daw kung medyo malayo naman sa opisina niya para daw kahit papano nakakapagbiyahe siya. DJ Lindsay, mababaliw na po ako. Ito po yung dahilan kung bakit kailangan kong sabihin sa inyo itong problema ko. Please, tulungan niyo po ako. Ano po ba talaga ang pakay ng mister ko? Sa tingin niyo po ba may tinatago siya sa akin? Paano ko po ba malalaman? Lindsay, hihintayin ko po ang masasabi ninyo. Muli, ako si Mina. At ito ang lihim ng aking liham.